maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang bati na inyong Mami Beserios sa ating Moms at Heart. Kumusta nga po? At naku, napakabilis ng ating panahon, ano? Next Saturday ay burn na po tayo. At ang ating pong pag-uusapan ay huli na pong bahagi ng Wika Pahayag ni Inay. Part 1 and Part 2. Part 1, meron po tayong bisita mula po sa Komisyon sa Wikang Filipino. At ganoon din naman sa Part 2 ay of course laging kasama ang aking co-host si Ma'am Shitin Mosuela. At ang lahat ng yan magkakasama po tayo over FEBC Radio TV o di kaya naman po sa pakikinig ng 702 DCAS AM1 or sa ating pong Facebook ng Moms at Heart. All because we are an active member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Now, ang Mami Beserios ay i-welcome na po ang atin pong bisita mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. Magandang hapon sa iyo, Evie. Siya po ang aking sinasabi kanina na miyembro, kawani, representative ng atin pong Komisyon sa Wikang Filipino. Tama po ba? WF sa Wikang Filipino? Magandang hapon din po sa inyong Ma'am Bessie. Yes po, tama naman po, Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Ayan, oo. At marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak dahil suki na yata tayo. Basta buwan ng Agosto ay lagi kaming merong bahagi, no? Sa mga kung ano-anong kasaysayan. Bakit na ba ito ay laging buwan ng Agosto? Itong ating sa pagsasagawa ng mga activities, no, celebration, no, ng wika, no? Yes, ma'am. Ang celebration po kasi natin, ma'am, ng buwan ng wika ay anisunod po ito sa proklamasyon bilang 1041 seri po ng 1997 na buong buwan ng Agosto natin ipinagdiriwang. Na dati-rati naman po talaga ay Linggo ng Wika lamang po ito. Halimbawa po doon sa panahon ni dating Pangulong Osmeña, tapos sa panahon ng Pangulong Ramon Magsaysay, isang linggo lamang po yun, nagpalit-palit nga lamang po. Sa panahon ni dating Pangulong Osmeña ay mula ika-27 hanggang ika-2 ng Abril. Subalit sa panahon ng panunungkulan naman ng dating Pangulong Ramon Magsaysay, nalipat naman po ito sa ika-29 hanggang ika-4 ng Abril sapagkat ang ika-2 ng Abril ay tumatapat po iyon doon sa kapanganakan ni Francisco Balagtas Baltasar. So yun po kumbaga yung esensya ng selebrasyon. Subalit, muli itong binago ng dati pa ring Pangulong Ramon Magsaysay at nalipat sa ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto. Na tumapat naman po yung ika-19 ng Agosto sa kaarawan ng Ama ng Wikang Pambansa na si Pangulong Manuel Lopez M. Quezon. Pero yun nga po sa panahon ng dating Pangulong Fidel V. Ramos ay naging isang buwang pagdiriwang sa bisa nga po ng proklamasyon bilang 1041. So, 1997 po yun. Opo. Ano pala yan, ano, mga mamsis, meron pala tayong tinatawag na tracking, kumbaga sa meron siyang trend, no? Meron siyang nakapaloob na kasaysayan, no? Hindi lang siya basta parang, naisip, sige, Agosto na, ganito ilagay natin. At ang nakita ko dyan na bilang pagpapahalaga ay hindi lamang yung petsa, no? Kung hindi yung mga tao din na mayroong kinalaman dito nga sa pagpapalago ng ating wikang Filipino. Biglang F na siya, no, Filipino. Nung kasi ako yung nag-aaral, mahabang at maraming taon na nakalipas, P yan eh.
Ang subject namin ng Pilipino, P ang spelling niya, no? So nakakatuwa naman na tayo ay nagdiriwang kada Agosto at yaan ay isinasagwa rin sa mga paaralan. Evie, ano ba yung natin ngayon, tema? Kasi taon-taon niya nag-iiba yung tema, no? Ano ba ang tema natin ngayon? Opo, ma'am. Ang ating tema po ngayong taon ay salig po ito sa inilabas na kau- kapasyahan ng kalupunan ng mga komisyoner ng KWF, yung kapasyahan ng kalupunan bilang 06-02 na Filipino at mga katutubong wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. So ito po yung temang ating pinatutungkulan ng ating pagdiriwang ngayong taong 2023. Naku, parang ang lalim, Iba't ibang mga salita ang aking nais na pulutin dyan. Meron siyang kapayapaan, di ba? Tapos ano pa yung isang may seguridad. Seguridad. Tapos So, katarungang panlipunan po, ma'am. katarungang panglipunan, no? Naku, mukhang medyo sinasabi nga natin ibang mensahe ang nais na ipahayag ng sinasabing paksain ng tema na yan, no? Kasi 'di ba ang wika ay isang bahagi ng ating kasanayan upang tayo ay magkaroon ng pagkakaisa, 'di ba? Kasi sa pamamagitan ng wika, tayo ay nagkakaintindihan. At sa pamamagitan din ng wika ay naipapahayag natin ang damdamin ng bawat isa, ang saloobin at ang ating kaisipan. So, naku, nasisigurado ko para sigurong, ano ba yung, kasi bigyan mo nga ng konting paliwanag. Kasi sabi ko nga, parang kalalalim, Ano ba ang nais nating maabot sa buong buwan ng Agosto para ang nasabing tema, no, na merong tungkol sa kapayapaan, may tungkol sa katarungan, di ba? At seguridad pa, di ba, no? So, parang pag pinagdugtong-dugtong natin yun ay nakatuon yata yan sa kapayapaan. Kasi kapag ikaw ay payapa, meron kang seguridad. Pag ikaw ay payapa, meron ka rin ng tinatawag na yung tungkol sa katarungan, di ba? Kasi pag pag damdamin mo hindi makatarungan, di ba, wala kang kapayapaan doon. Ayan. Tama. Opo. Ano yung mga nais na abutin, no? Ang layunin ng komisyon para sa paksain na yan? Actually, ma'am, ang esensya po ng ating pagdiriwang talaga ng buwan ng wika, unang-una na, bukod sa pagtalima natin doon sa proklamasyon bilang 1041, ay ninanais talaga natin na maiangat ang kamalayan ng mga mamamayang Pilipino ukol sa wika at saka sa kasaysayan ng ating wikang pambansa. At ganun din ay mapataas yung ating kamalayang pangwika at saka sibiko. Kaya ang nagdiriwang hindi lamang ang mga ahensyang pampamahalaan, kundi maging ang ibang mga pribadong institusyon na sumusuporta sa ating pagdiriwang, ang iba't ibang mga paaralan, no? Ang batayang edukasyon, tapos ang mga tersyarya, yung mga pamantasan at mga universidad. At syempre, yung mapahalagahan natin ang mga wika ng Pilipinas ng mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok natin sa mga gawaing kaugnay ng buwan ng wika. Pero actually, ang ating ginugunita dito ay hindi lamang talaga focus doon sa wikang pambansa ang Filipino. Lalong-lalo na po ngayon na yung ating tema ng pagdiriwang ay Filipino at mga katutubong wika bilang wika ng kapayapaan, ng seguridad, no, katarungang panlipunan. So nagiging kasangkapan po natin yung mga wika po natin sapagkat napakahalaga ng mga wika sa usapin ng kapayapaan, hindi lamang ng wikang Filipino, mahalagang sangkap sa sambayan ng Pilipino upang lalong mapalakas ang bawat pamayanan bilang haligi ng bansa. Kasi likas na nakapaloob sa iba't ibang kultura ng mga etnikong pangkat sa Pilipinas ang kapayapaan, subalit malimit po kasi na nakalilimutan ipabatid ito sa mayorya ng sambayan ng Pilipino. Dakilang lunggati natin na
ang diwa ng kapayapaan mula sa pamahalaang lokal hanggang sa pambansang pamahalaan na dapat ay ibantayog natin ang ating mga wikang katutubo at ang wikang pambansa para sa hangaring itaguyod ang kapayapaan. Kasi naniniwala po tayo na higit na mabisang instrumento ang wikang Filipino at mga katutubong wika sa pagbalangkas ng mga kasunduang pangkapayapaan at mga batas. Kung ito yung ating gagamitin sapagkat mas nauunawaan natin dahil ito ang gagap nating wika mula sa ating mga tahanan, sa ating komunidad. Tapos kung taga saan po tayo na rehiyon. Kasi kung ang ating wika na ginagamit ay banyaga sa atin, banyaga sa ating kaisipan, banyaga sa ating dila, inaapuha po natin sa ating isip kung anong ibig sabihin nito. Sabi pa nga, na narinig ko minsan na nung minsan daw narinig po niya yung dasal sa Filipino ay parang mas tumatagos po sa kanyang puso. Parang katulad din po yung esensya ng paggamit ng ating sariling wika, ng ating mga katutubong wika kapag ka ito yung ating instrumento sa ating mga diskurso. Katulad na lamang po ma'am na napatunayan ito natin sa panahon ng pandemya na ang mga pabatid, patalastas, mga anunsyo ng pambansang pamahalaan ay nasasalin ng iba't ibang pamahalaang lokal sa kanilang mga komunidad, lalong naintindihan at mas nagkaroon ng kamalayan ang mga mamayang Pilipino sa sitwasyon natin nung pandemya, kung paano dapat iwasan, paano tayo dapat makiisa sa layunin ng pamahalaan na maibsan, mabawasan yung pagkahawa natin doon sa virus. So, yun po ang esensya ng ating pagbabantayog ng tema po natin ngayon. Ayan, o sige. Dahil napakalalim at napakalawak ng pagpapaliwanag mo diyan sa paksain, sa tema na yan at ang mga layunin na iyong ibinanggit ay talagang ang lawak, ako nga ay nakikinig parang medyo may hamon na sundan ang iyong nais na ipahayag na mensahe. So, imbitahin na lang natin sila, sa mga, ba yung mga kaganapan na maaaring sumali sila, bagamat ngayon ay panghuli na ating Sabado, pero baka meron ka pang natitira, na gawain para sa Yes, ma'am. KDW. Okay lang naman po, ma'am, kahit hindi pa po huli kasi bagaman tayo ay nasa huling linggo na po ng buwan, pero ang pagdiriwang naman po natin kasi ay taon-taon. Maraming paraan po para gunitain, dakilain natin ang wikang pambansa at ang ating mga katutubong wika, hindi lamang tuwing buwan ng Agosto. Pero para sa pagdiriwang natin ng ating buwan ng wika ngayong taon ay patuloy po yung serye ng aming mga webinar na isinasagawa tuwing tuwing Miyerkules ng bawat linggo. Kung kaya't mayroon pa pong isang webinar na pwede po sila makalahok sa ika-30 ng Agosto. Ito ay ika-10 hanggang alas 12 ng tanghali. Yung pang-5 serye po namin ng webinar na ang tatalakayin po ni Dr. Maria Fe Ganaban ay Wikang Filipino, Wikang Mapagbangon, yung ika-5 tema po natin ng bawat linggo. Pero bukod pa po rito, ay nagkakaroon po tayo kasi ng mga timpalak taon-taon para sa paggunita ng buwan ng wika. Halimbawa po dyan ay yung dangal ng wikang Filipino. Ito pong dangal ay pwede pong lahukan ng mga individual o kaya organisasyon o samahan na ang kanilang advokasya ay pagsusulong ng ating wikang pambansa o kaya ng mga katutubong wika. Yung mga ginagawa nilang mga proyekto ay pagpapaunlad, preserbasyon, pagpapalawak ng gamit ng kanilang katutubong wika o kaya ng wikang Filipino. So, pwede rin naman po ay lumahok ang ating mga kapwa Pilipino sa aming timpalak, taon-taon yung timpalak sa pagsulat ng sanaysay. Ito po kasi ay nagbabago-bago lamang po yung tema paksa nito, subalit karaniwan ay nakaangkla doon sa ating paksa. Kung
late na lalabas yung ating tema ay naglalabas po tayo ng paksa para sadya talaga doon sa ating sanaysay. At mayroon po itong premyo na 30,000 para sa mananaysay ng taon, 20,000 sa ikalawang gantimpala, 15,000 doon sa ikatlong gantimpala. Bukod pa po dito, Ma'am Bessie, ay meron din po tayong isinasagawang tinatawag po namin sa KWF na mga tertulyang pangwika. Yung tertulyang pangwika po ay isinasagawa ito ng iba't ibang mga universities and state colleges sa buong Pilipinas kasi binibigyan po namin sila ng grant para mag-organisa ng mga konferensya, mga seminar, workshop, ganyan, mga lektura, mga iba't ibang mga timpalak din sa kanilang lokal na komunidad upang yung kanilang katutubong wika ay kanila din pong naisusulong, napalalaganap. Ganon din po na yung mga kilalang personalidad sa kanilang komunidad na mayroong mga dakilang kontribusyon ay naipapakilala ng mga state universities and colleges sa pamamagitan ng pagkuha sa kanila bilang mga speaker, mga tagapagsanay, nagbibigay ng lektura, o kaya naman po ay nagkakaroon ng mga presentasyon ng mga saliksik gamit yung wikang Filipino. So ganito po kalawak yung ating mga aktibidad. At yung pinakahuli ngayong pong buwan ay magaganap po yung paggagawa at pagbibigay ng parangal doon sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan sa paggamit ng wikang Filipino. Ang tawag po namin dito ay selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko. Halimbawa, mga lokal na pamahalaan na ginagamit na nila ang wikang Filipino sa mga forms nila, sa kanilang mga transaction, mga liham. So mayroon nga lang po itong iba-ibang antas. Yung pinakamataas na antas, yung ika-4 na antas, ibig pong sabihin medyo mas malawak na po yung gamit nila ng wika. Marami ng mga forms, maraming transaction ang nagpapatunay na ginagamit nila yung ating wikang pambansa, no? Dahil mayroon po tayong kautusan, yung kautusan tagapagpaganap bilang 335 na dapat nating tukdin. Panahon pa po yan ni Pangulong Corazon Aquino na dapat ay tinutupad pero medyo napapabayan, nakakalitaan ng ating mga pamahalaan. At yan, maganda yan kasi itong mga huling buwan ay parang nakita ko na may mga nangunguna na, no, na mga personalidad sa ating pamahalaan na gamitin sa kanilang pakikipagtalastasan, sa paggawa ng mga iba't ibang sulatin ng mga kautusan mula sa kanilang mga sangay ng tanggapan ay wikang Pilipino na. Ayan. At nakikita ko na rin minsan yung mga nakalagay sa kalsada na mga paalala, 'di ba? Ay nagiging Filipino na rin. Ayan, 'di ba, no? Kaya sana po ay lumawak pa ito kasi minsan po ay yun, kagaya sabi ninyo, gumagamit ng wikang Banyaga, minsan hindi rin natutugma yung mga salita ng paggamit nila, no? So ayan, wikang pangbansa. Ayan, bilang panghuli po ay bago kita pakawalan ay ano ba yung isang nais mong sabihin, no? Para ang ating mga kasama, lalo na yung mga nanay na siyang naghuhubog, no, sa isip at pagsasalita ng ating mga bata. Ano ba yung hamon mo sa kanila? Yan, sa ating pong mga kasamahan, lalo-lalo sa ating mga magulang, sa mga nanay, ay malaking hamon po ang paggamit po ng ating wikang pambansa at ng ating mga katutubong wika upang lalong matuto po sa murang edad ang ating mga anak at hindi po nila makalimutan ang ating sariling wika. Hindi man po ang Filipino, kundi yung inyo pong mga katutubong wika sapagkat tayo ang dapat na pangunahing tagapag-alaga at tagapagtaguyod nito. Yan. So maraming salamat sa iyo, Evie. At ganoon din naman dyan sa ating komisyon sa Wikang Pilipino, kung paano kayo ay nagpupunyagi at tunay naman na nagbibigay ng inyong mga pagtuon upang lumawig pa ang ating hindi lang kamalayan kundi kaalaman. At ganoon din naman ang paggamit ng ating Wikang Pilipino. So maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din po, ma'am. At ang inyo pong istasyon ay kabalikat po namin sa pagpapalaganap, pagtataguyod ng wikang Filipino at ng mga katutubong wika, siyempre po. Yan, maraming salamat po sa ating nakasama. Wala iba kung hindi si Dr.
Evie Duclay ng Komisyon sa Wikang Filipino. At ngayon naman, tutungo na natin ang atin pong regular part ng ating programang Moms at Heart. Of course, ang lagi natin kasama sa last Saturday of the month, kung saan pag-uusapan po ang pag-wrap up ng mga bagay-bagay patungkol sa ating paksain sa wika, pahayag. Now, let us welcome si Ma'am Shitin Moswell. Ayan, naku na. Ito na naman tayong dalawa sa ating panghling Sabado kung saan magkakaroon tayo ng wrap-up nga ba ito or ang pangfinale ng mga paalala. Alam mo, buong buwan ng Agosto tungkol sa mga wika, pahayag ni Inay, no? Iba-iba ang ating mga napag-usapan dito. So, sa panahon na ito ay, kumusta ka naman, Ma'am Shitin? All the way from, asa ka ba ngayon? Nandito po ako sa Angeles City, Pampanga. Okay. Domestic. Back My to your home. home base. Oo nga, no? At nakita ko nga parang kapitbahay mo lang talaga yung mga iba't ibang lugar, ano? Yung pali natin ay nasa New York ka. Ngayon naman ay nandiyan ka sa Angeles. Titingnan natin ang mga susunod mo pang lalakbayin, no, sa mga hinaharap. Okay. So, ang paksain natin ngayon ay parang quiet na tayo. Wika, pahayag ni Inay, no? Di ba tayong mga momshies, parang meron tayong image na ang bilis natin magsalita. Agree? Parang ang bilis mag-comment, ang bilis maghanay ng mga salita, di ba, no? And sometimes dahil doon, sabi nga, parang tubig naliligwa. Kaya yung pag-uusapan natin ngayon, tahimik muna, Inay. Parang gano'n. Tahimik muna, Inay. Ayan. So, dahil yun ang gusto natin ay, sige, acrostic tayo, acrostic. Tama. Anong ating acrostic ngayon bilang paalala? Oo, ang acrostic natin ay quiet. Q-U-I-E-T. Quiet. Oo, quiet nanay. Yan, quiet nanay. Quiet na. Okay. So, sige, para mabilis at kanina ay nagbigay oras tayo sa ating komisyon sa Wikang Filipino. So, ngayon ang ating part 2 ay ikaw naman aking kasama at yung ating tema for August. So, letter Q is for the word quit. No? Ano Quit. yung quit natin? Ano mga kailangan natin? Quit. Kailangan daw tayong mag-quit ng senseless talks. Oo nga. Meron bang mga senseless talks yung mga nanay? Depende siguro, mami, sa age ng mga bata. Merong salita dyan yung gibberish. Gibberish. Yes. Oo. Gibberish, di ba? No? Yung medyo, yan ang mga sinasabi. Well, kasi yung quiet sa mga senseless talk, di ba kasi nga tayong mga momshies ay image natin, mabilis tayo magsalita, mabilis tayo mag-react. So sometimes sa kakasalita natin, may mga panahon, hindi na siya, wala nang sense, di ba? Hindi na siya sensible sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na siguro sa ating mga anak. No? Yung nasabi na nung isang beses, tapos sasabihin pa ulit, di ba, no? And itong mga batang ito, minsan sasagutin ka, no? Narinig ko na yan nun, di ba, ganyan? Ulit-ulit ka naman, mami. Oo, yan. Oo. Sinabi mo na sa akin dati yan, di ba? Pero itong senseless, ay yung bang parang, pag bisan hindi na kailangan sasabihin pa. Alam mo yan, yung lalagyan ng paliwanag, yung bang hindi na lang diretsuhin. Tama? Oo nga. So katulad nga na nabanggit ko, mami, siguro nagiging senseless siya kapag hindi makarelate yung bata doon sa sinasabi din natin. No, parang hindi nila maarok kung ano yung gusto mong sabihin. So sabi mo nga baka yung parang gibberish, no? Yung magulo, hindi maunawaan. So ang dating tuloy sa kanila senseless. Although siguro wala namang nanay na talagang nagsasalita ng walang kabuluhan. Pero yun nga, depende dun sa recipient. Kaya kailangan kino-consider din ho natin yung sinasabi natin when we talk to our children, to our family members, so that it would not end up like a senseless talk. But then when we are being told, siguro nga, it's time to quit senseless talk. Oo, yung
sa dami kasi minsan ito rin yung bang halimbawa sa mga hindi sa mga anak no, pakikipag-usap natin sa mga kapwa nanay. Minsan sa tagal ng usapan, napupunta na kung saan-saan, 'di ba? Kasi mahaba na masyado, so wala nang mapag-usapang masyado. Kaya ayun, napupunta dito sa ating pinag-uusapan ng mga senseless na hindi niyan kailangan, no? 'Di ba yung mga marites natin, kasama ba yun doon? Yun. Oo, tapos kumukuha pa siya ng time. Yung time Hmm. na dapat na ini-spend natin wisely na nagagamit sa mga senseless talk. Tama ka, Mami, kapag tumatagal na yung usapan, Mm-mm. hindi na nagiging wise yung ating sinasabi at the same time, pati yung oras ay Yes. nagagamit pa ng hindi tama. Nagiging Yan. marites na nga. Letter U for the spelling of the word quiet ay, sige, Oo, bukin mo. uncover times to be quiet. Uncover. Paano? How do we do that? Uncover times to be quiet, no? Mm-mm. Ah, ang ibig sabihin ng uncover times to be quiet, yung bang, 'di ba, pag sabi uncover, yung aalisan mo siya ng takip, 'di ba? Kasi sometimes meron tayong, 'di ba, yung 24 hours na binigay sa atin ni Lord, no? When we say uncover times to be quiet, alin doon sa 24 hours na 'yan, ang iyong dapat ay matuklasan na ikaw pala ay dapat tumahimik, 'di ba? Kasi minsan halimbawa ganitong time ba dapat pag ganitong time, no? Kasi there's such a thing as timing in communication. 'Di ba? Yung halimbawa bagong dating yung mga bata galing sa eskwelahan, pagod na pagod o ang ating asawa, no? O tayo mismo, no? Pagod tayo. I think that's a time for us to be quiet. That's a time for us to be quiet. Kasi nga, agree ka ba pag napapagod tayo? Iba yung, Totoo. Super agree iba ako yung tunog. dyan. Iba yung tunog na sinasabi Yes. natin, di ba? So, No? tama ka, Mami. Mm-mm. Super agree ako dyan. Kasi may kaibigan ako. Yes, yes. Mm. May kaibigan ako. Um, ang sabi niya, meron daw silang rule na mag-asawa sa Mm. kanilang mga anak. Kasi nagtatrabaho nga sila. So pagdating galing sa trabaho, yung parang first 30 minutes, no Mm. matter how much we want to give update to one another, bigyan muna natin ng panahon si Space. nanay, si tatay na mag-settle. Mm. Mag-freshen up, magpahinga, tapos pag okay na, tsaka tayo mag-uusap kung Mm. what happened during the day. So Yes. napakaganda nun. So that's one way of determining yung uncover, no? We Oo, yes. determine the time when to be quiet, no? Mm. Di-determine natin para mas maging efficient din yung pag-uusap. Yes. Pag merong time of quietness. Parang sa pagkikipag-usap sa Lord, di ba, Mami? Kaya nga may tinatawag tayong quiet time eh. Quiet time. Usually yon early in the morning, yung quiet Yes. time. Yung devotion noon, di ba, ang tawag natin, ay magka-quiet time muna ako. Yes, oo. Kaya nga So, uncover yung word na ginamit natin dito, uncover times to be quiet. Kasi parang masyado nang nakatakip itong mga bagay na ito. So parang we don't notice it anymore. Kasi nga parang sa bilis no ng ating mga pacing ng ating buhay ay we tend to just keep talking and talking, no, rather than ano ba yung mga pwede ko pang buklatin, no, na tumahimik naman ako. At what instance, gagaya niya, no, mga mamsis, maganda pala yun, ano, kapag tayo ay bagong dating o medyo yun mga anak natin bagong dating, huwag mo natin sinasalubong ng mga kung ano-anong salita. Kaya, ang paksain natin ngayon ay, shh, tahimik muna inay. Ayan, tahimik muna inay. At alam mo, parang napakahirap gawin niya. Kasi ang oo. pag tahimik ay, it's a challenge rather than to talk, di ba? Kasi ang Yeah. talk, It's so true. Katulad nung sinabi ko sa simula kanina, yung it really depends. Ako, no, it really depends on the ages of the children. Yung merong age yung children na normal sa kanila na salita ng salita si nanay, salita ng salita. Tapos yun ang nakalakihan nila. But as they grow up, dahil sila din, kailangan din nila ng time to be quiet and time to be on their own. Minsan naman, dahil nakalakihan na nila tayong si nanay, yung hindi maingay. marunong
kapag Sila nagtatahimik yung sila, ginagano natin. oo, kapag hindi ka kumikibo, parang minsan yung mga bata nagiging sensitive sila, parang, Mommy, what's wrong? Why are you so quiet? Naninibago sila. Pero yun nga, ang sabi ko, depende sa age ng bata. Depende na rin sa age natin. I believe, Mommy, as we get older, parang natitreasure na natin ngayon yung pagiging quiet din. Di ba nabawasan yung pagngangangaw-ngaw natin bilang mga nanay? I like that word, ngaw-ngaw. Parang batingaw, no? Yung Oo, kampana ng yung maingay, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Oo, parang batingaw yan, di ba? Parang doon yata nang galing yan, ano? Okay, itong pangatlo natin, maganda ito. Kasi sabi natin yung salitang invest, di ba? Kasi Ay, madalas ang yes. ipinag-i-invest natin, kapag nag-invest tayo, at the end, alam natin, may tubo, di ba? May Correct. tayong revenue. Pero itong investment na ilalagay natin dito is invest in activities that require self-reflection. Self-reflection. At tunay na tayo ay panalo dyan. Di ba? Kagaya ng sinabi mo kanina. Kasi pag self-reflection, hindi ka na maingay, di ba? Tama, kasi nagbibigay ka ng time para mag-assess kung ano ba ang Tahimik ka. ginawa mo sa buong maghapon. Usually, it happens nga in the evening. Tahimik ka lang, oo. Oo, or early in the morning. So, pag ginawa natin ito, Mami, nagpo-promote siya ng self-awareness. Yes, tama. Diba? Self-awareness. Tapos, hindi lang self-awareness din. Kung hindi, when we reflect, self-reflection natin, pwede rin tayong kumunik sa iba. Kasi halimbawa, part of our self-reflection, balikan natin yung mga sinabi nating salita sa kaibigan natin, sa kapamilya natin, sa anak especially, di ba, no? Paano nga ba natin ipinapahayag yung appreciation natin, no? O pasasalamat, di ba? So those can be part of self-reflection. How self and then how that self related to others, di ba? At tunay na, meron tayo ditong aanihin, ano? Kasi nga, invest in self-reflection. Ayan. Itong That's right. Ito. Letter E. Q-U-I-E. Pang-apat. Yan, in-spelling. Ayan, ano yan? Effort ba yan? Yes, energize, resting, being alone. Maganda to. Kasi minsan parang nakakatakot. Akala natin yung being alone is scary. Parang it can be lonely. But we can be alone but never be lonely. Ika nga, no? And then we can have all those energy come out kapag tayo ay nagiging quiet. Parang dudugtungan ko yung sinabi mo pa din, Mami, doon sa letter I, kasi kanina yung sa investment, yung kunyari yung katulad ng mga sinabi natin sa mga friends natin the whole day. It happens na may mga decisions tayong ginawa sa buong maghapon. Tapos, dahil maingay, no? Hindi naman tayo nag-iisa, may mga kausap tayo. Pagdating ng gabi, doon natin iniisip yung mga lahat ng bagay o ng mga sinabi natin. And then, nare-realize natin na, yun nga, sabi mo, may nasabi pala tayo na maaring hindi pala dapat yun or may na-decide tayo na hindi. And then, because we are alone, we are quiet, we are parang energized to think about what happened the whole day, nakakapag-isip tayo ng mas may kalinawan pala kapag tahimik na, kapag alone na tayo, wala na tayo sa kapaligiran ng marami. Yes, so it's really important to be like that. It is really an investment kasi when we do that, we will gain. Definitely, we will gain. So itong energized, resting, being alone, parang makarugtong ito di ba? Kasi yung resting, being alone is also a time for us to be quiet. And it perks us, no? It gives us more energy. Kasi alam mo ba, na when we talk, we spend so much calories. True. So dapat pala maraming din, yung mga madadaldal, dapat payat, joke. Like ako, I experience ko na when I do mga talks na yes, you put a lot of energy into it. So, magbe-burn ka talaga ng calories mo. And then, not only that, mapapawisan ka kasi focus mo, ganyan, di ba, no? So, okay yung joke mo,
Okay, So let's go hindi to pa the pala last. marami yung yung sinasabi ko, hindi pa ako masyadong payat eh. Okay. Itong last ito. Letter T. Take time. Talks about time, ano? Take time to raise listening skills. Ayan. Yes. Kasi ang pinag-uusapan natin ay, shh, tahimik muna nanay. So, anong pag tumahimik tayo? Tataas yung listening natin. Di ba? And when we say take time to raise listening skill, kaya raise listening skill, kasi alam mo, Ma'am Shitin, na-experience mo ba yung, oo nga, tahimik tayo, may kausap tayo, pero ang ingay ng utak natin, hindi natin naririnig yung kausap natin because tayo sa sarili natin ay we're not listening to them. We're not listening to sino yung kausap. We're listening to what we want to hear ourselves say. Di ba? Parang ganon. Yes. Totoo yun, Mami, no? Pag may nagkukwento o kaya nagko-confide sa atin, akala natin nakikinig tayo pero busy na tayo thinking on how we will respond and what we will respond to what is being told to Yes, us. Oo nga. So, it's really something na you have to raise your listening skill. Ang ina-address natin dito kasi quiet nanay, it's not just being quiet na parang tahimik ka, but it's also making your mind quiet so that Being yung listening still. mo ay tataas. So it's a skill actually. Kasanayan, kakayahan, di ba? Ano ba sa Tagalog ang skill? Kakayahan, kasanayan, Oo, kakayahan. alaman, di ba? I can do it. Wow, no, ang bilis ng ating usapan. Pero mga mamshis, ito pong ating pinag-uusapan patungkol sa being quiet ay napakahalaga po no, sa atin pong roles bilang mga nanay. Kasi sometimes, alam mo, listening to some adults, no, meron silang mga hindi makalimutan na mga nagmula sa bibig ng mga nanay na sinabi sa kanila. So it is proper no? Na tayo ay nagpapaalala ngayon na maganda po, mamshis, tayo ay magiging quiet naman. And yun nga, let me just summarize yung ating quiet, no? Titingnan ko din sa aking code, ako ay magkamali, no? Yung ating letter Q ay titingnan natin what are the things that we should quit, no? Doon sa ating ginagawa, no? Quit senseless talks, okay? Letter U is uncover times to be quiet. Yan, ano ba yung mga oras na dapat hindi ka na nagsalita? Dapat tumahimik ka na, no? Di ba? Minsan, less talk, less problem. less talk, less mistake. Oo, less problem. Kasi kung dami mong mistake, kaya ka nagka-problema. Letter I is invest in activities that require self-reflection. And not only tungkol sa sarili, kung hindi paano si sarili ay narelate sa ibang tao. And then energized resting, being alone. So kapag tayo ay nagre-rest, nagkakaroon tayo ng perk up sa ating energy. And then yung panghuli, take time to raise our listening skills. Siyempre, babalik ako sa'yo for our star. Something to always remember, be quiet. Yes. Yun lang pala yung yun lang pala yung sasabihin. Quiet. Siguro, Mami, meron akong gustong talata na iwan sa lahat tungkol dito. Kasi when we are being quiet, ang daming pwedeng magandang mangyayari. Naiiwasan yung away, naiiwasan yung gulo, naiiwasan yung misunderstanding. Sabi nga ng salita ng Panginoon, maging sa mga hindi pagkakaunawaan, a soft answer turns away wrath, but grievous words stir up anger. So, kung kinakailangan nating maging malumanay sa pagsagot or kinakailangan nating maging tahimik at all without even saying anything, yun po siguro yung pagsumikapan natin sa linggong ito upang maiwasan kung ano man yung mga hindi pagkakaunawaan. At the end of the day pa rin, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating tahanan, maging sa ating kapaligiran. Yes. Okay, so maraming salamat sa iyo, Ma'am Shitin. Thank you so much. At syempre, pagkatapos ng ating mga huntahan na ito, hindi mawawala ang ating heartbeat na Momshi, si Mami Weng Del Rosario para sa kanyang heartbeat na susundan ng isang closing prayer all the way from Praying Moms at Heart, si Momshi Malu sa Kingdom of Saudi Arabia. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit.
Mapagpala at mapayapang Sabado ng hapong pumuli mga mamshis. Tila ang araw ng Sabado ang pinaka-busy day sa ating mga nanay sapagkat walang pasok ang mga bata. Andyan ang magluluto, maglalaba, magpapaligo sa maliliit na anak at ang hindi maubos-ubos na gawaing bahay. At mayroon pang pasaway na anak. Kaya naman, heto na si nanay, nag-iingay na naman dahil napagod na ng sobra at may pinoproblema pa. Take a break po muna tayo mga mamshis. Pahinga muna tayo sa araw na ito. Magmuni-muni po muna tayo. Ang panahon po ng pananahimik ay ang pagkakataong mahanap ang ating sariling kapayapaan, matuklasan ang ating kakayahan at makapagpalago ng ating kaisipan upang gawin ang tama. Panahon din po ito upang madinig ang tinig ng banal na espiritu. Matapos po nito, tiyak mababago ang kondisyon ng katawan at kaisipan at syempre pa ang pakikitungo natin sa ating mga anak. Sa halip na magalit tayo, matututo po tayong pakinggan ang mga wika nila at maging ang kanilang saloobin. Ang paalala nga po sa atin ng Santiago, Kabanata 1, Talatang 11 ay ganito: maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Isa sa bunga ng iyong pagmumuni-muni ay natuklasan mo ang pagde-delegate ng trabaho sa mga anak mo at hindi yung sinusolo mo ang lahat ng gawaing bahay. Nagdudulot pa ito ng magandang paghahanda para sa kinabukasan nila at maging sila ay matutuklasan ang kanilang sariling kakayahan. Mga mamshis, lagi po nating tatandaan na mahalaga ang kapayapaan ng ating espiritu sapagkat ito po ay sumasalamin sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Let us pray. Lord, we praise you and thank you sa buhay po ng bawat ina ng tahanan na patuloy po ninyong pinapalakas at ginagabayan sa kanilang mga pamilya. Continue to guide us and lead us at patuloy kang mapupurihan sa bawat buhay ng mga ina. At patuloy pong hubugin ang lahat ng mga ina ng tahanan sa nais mo po. Salamat po o Diyos sa inyong patuloy na pagpapala sa bawat ina at sa bawat pamilya. Sa iyo po ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng ating pong nakasama sa ating programang Moms at Heart. At ngayon naman po tayo ay nagtapos sa isang panalangin at si Mamshi Weng de Luzar. Marami pong salamat sa inyong heartbeat at sa ating pong closing prayer. At syempre, lahat ng yan ay naging made available sa atin sa pamamagitan po ng ating FEBC Radio TV o di kaya naman nakinig po ba kayo sa 702 DCAS AM band, lalo na nga po ang ating mga nandiyan na may mga bit-bit na mga PM radio. Kumusta po kayo dyan sa mga lugar ng mga, well, sabihin natin, very convenient lang ang pakikinig sa radyo. At ang lahat ng yan po ay made available sa atin sa pamamagitan ng being a member ng Kapisanan ng mga Broadcasting ng Pilipinas. Ito po inyong Mami Beserios, nagpapasalamat sa lahat po ng kasama at sana nga po ang ating mga pusong ina ay laging nahuhubog. Sa hapon na ito, magandang hapon, pinagpalang hapon at masigla po sana ang ating hapon. Moms at Heart, Moms at Heart, ilaw ng tahanan, ibang klase